malungkot. Ang hirap kumain mag-isa kasi wala tayong magawa. Kailangan natin magtiis. Hindi pinupulot ang pera dito. Tingnan nyo, ngayong Pasko, dahil hindi kami kasabay-sabay yung uwi at saka oras ng trabaho, kanya-kanya. Ito, December 24, 2024 at mag-8:35 na ng gabi. So ito, Christmas, kaso wala kaming handa. Kasi yung kasama ko dito sa kwarto, tulog na. Alas 12 ng ating gabi, magigising na yan at papasok na naman. Alas 2, alauna, ganun pumapasok. Yung doon sa isang kwarto naman doon, yung kasama niya, nasa trabaho, alas 12 pa uwi noon. Yung isa naman, nakikita ko kanina, nagmamadali, naligo, so papasok ng trabaho. May kasama kami doon na yung class holder namin. Late din sila dumating. Hindi ko alam kung tulog na sila. Hindi kami naganda eh. Kaya ang ginawa ko, bumili na ako ng manok. Kalahati. Bali sa to kasi natin ko, di ko nang makakain natin. Tsaka ito, ang pair niya is, ito yung tinatawag na kubus. Ito yung tinatawag na kubus dito sa Middle East. Kaso, kanin gusto ko. So, halika't samahan niyo ako. Merry Christmas to me. Talaga niyang buhay. Wala. Kanya-kanya kasi. Hindi kami talaga naganda. Kasi nga, may pumapasok, may natutulog, may hindi kami pare-parehas kasi ng schedule. So, halika't samahan niyo ako. Kakain tayo. Katulad ko. Tapos kumain. Kaya nga, kasi ang pasok ko alas 6 ng umaga. Usually nag-alarm ako alas 4 or 20. Kailangan talaga bumangon. Hindi tayo pwedeng malit sa trabaho. Dito na, ang lungkot. Ang hirap kumain mag-isa kasi wala tayong magawa. Kailangan natin magtiis. Halika't celebrate natin yung Christmas na malungkot talaga. Ang hirap maging isang OFW. Pero sabi nga, depende naman siguro yan sa accommodation. Pero sa accommodation na hindi kami kasi sabay-sabay. So, wala talaga. Iwan ko lang, by New Year kung maganda sila. Kasi ako, tinatamad din magluto eh. Kung ako lang, talagang bibili na ako sa labas. Tsaka, doon ako kakain sa labas. Pag uwi, tulog, trabaho na naman. Kasi ganyan na umiikot dyan sa buhay namin dito. Trabaho ba ay. Yan lang talaga. Kasi ito, minsan, pag kumakain ako ng ganito, naiisip ko pamilya ko. Ang sarap sana kung siyempre kasama mo sila. Kaso nga lang, talagang ganyang buhay. Kailangan natin magtsaga talaga. So, ito na. Merry Christmas to me. Maligayang Pasko sa akin. Ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Kung bago pa lang sa channel ko, pa-like, share, and subscribe. Kaya tulad ng lagi ko sinasabi, ang hirap maging isang OFW din. Kailangan mo talagang sakripisyo. Para sa akin nga, isang OFW is, sabi nila bayani, isang sakripisyo. Napakalaking sakripisyo. Siguro sa Pilipinas, kanina, kakanta na nga, medyo okay, nagsasyat. Dito kasi bawal, wala dito yung ano. So, ganyan, tiis, tsaga lang.
Ito lang sabi ko, napakalungkot kumain mag-isa. So, kaso nga lang, no choice na ito lang sabi ko. Mga ka-OFW, mga kabago sa Pilipinas, pa-comment below. Kala nila, magandang buhay dito. Oo, maganda sa maganda. Lalo pag salary time. Kaso nga nang para sa akin pag salary time. 30 days laborer, 1 day millionaire. Kasi pagkagawa ng sweldo, padala. Yun. Likat, kain tayo. Ito lang ang sabi ko. Sa mabayan ko sa Pilipinas at mga ka-OFW sa mga sulok ng mundo. Merry Christmas sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa ating lahat. Of course, sa akin, Merry Christmas to me, maligayang Pasko sa sarili ko. So, talagang yung buhay, kailangan talaga mag-tiis. Tiis-tiis lang talaga. Hanggang na lang, sinare ko lang yung nangyari sa akin ngayong December 24, 2024. Kanina pala, nasa ako, pagkatapos ng trabaho, pumunta ako sa seaside sa may Kuwait Tower. Kasi kumuha tayo ng video. Para sa akin, salamat na. Thank you God at maganda yung na-receive natin email kay YouTube na monetize na tayo. So, maraming salamat. Mga kababayan ko sa mga sulok ng mundo. Mga kababayan ko sa Pilipinas. Kung meron kayong mahal sa buhay, tulad ng lagi ko sinasabi, nanay, tatay, kapatid, ate, pinsan, auntie, uncle, kung tinutulungan kayo, make it value. Lalo pag kayo ay pinag-aaral, mag-aaral kayo mabuti. Kasi ang hirap, hindi pinupulot ang pera dito. Tingnan nyo, ngayong Pasko, dahil hindi kami kasabay-sabay yung week at saka oras ng trabaho, kanya-kanya. Ito, solo ko lang kumain. Maligayang Pasko sa akin, sarili. So, ganun lang talaga. Make it value din. Magpasalamat kayo, mag-aaral kayo mabuti kung pinag-aaral kayo. At bigyan nyo ng halaga yung mga pinaghirapan nila. Yan lang masasabi ko. Maraming salamat. At sana kahit papaano nakapagbigay ako ng yung talagang sitwasyon namin dito sa abroad na hindi pare-parehas. Tingnan nyo, tulad sabi ko, sarili ko, may isa ako kumakain. Ang hirap, ang lungkot. Ang Pasko, minsan napapaluwa ako dahil mag-isa lang kumain. Dahil tulad sabi ko, hindi naman kami sabay-sabay ng schedule sa trabaho. So, ganyan talaga, kailangan mag-tiis. At kain muna ako. Maraming salamat sa iyong pagsama. Kita-kits sa mga susunod kong videos. Have a nice and great day to all of you.